Magandang gabi. Ang ating top story, pinaghahandaan na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang depensa sa napipintong impeachment trial. Sa kanyang unang press conference matapos ma-impeach nitong Miyerkules, sinabi ng bise na wala sa kanyang isip ang issue ng pagre-resign. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Ito ang naging tugon ni Vice President Sara Duterte laban sa isinumiteng impeachment complaint ng House of Representatives noong Miyerkules. Pahayag ng bise, noong nakaraang taon pa pinaghahandaan ng kanyang legal defense team ang reklamo ng Kamara. Alam ko po yung penalties ng impeachment and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Welcome naman daw mag-advise ang kanyang amang abogadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun nga lang, Maybe if he wants to, he can be part of the defense team, but because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. pero naniniwala ang ilang mga kongresista na pampronta lang ang kasiyahang ipinapakita ni Duterte sa gitna ng kinakaharap niyang impeachment. Sa isang pahayag, sinabi ni Taguig 2nd District Representative Amaparo Zamora, Ako Bicol Party List Representative Raul Bongalon, La Union 1st District Representative Paulo Ortega at Zambales 1st District Representative Jefferson Conghun na napaghahalataang siya ay nag-aalala na dahil sa pagiging masyadong defensive na sa ilang mga sinasabi nito. Ayon naman kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, malaking kabalintunaan ang pahayag ni VP Sara. Anya, mas karapat dapat na maisalba ang Pilipinas laban sa kanya at sa pamilya Duterte. Kailangan din daw niyang sagutin ang issue ng confidential funds. Ang pagpalya umano ng bising tumayo sa agresyon ng China laban sa Pilipinas, maging ang umano'y kawalan nito ng kabutihan sa sambayanan. Gayunpaman, nagpasalamat naman si VP Sara sa mga umano'y taga-suporta niya, partikular na ang rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang buwan. Kasama rin ang ilang mga mambabatas mula Mindanao na lagpas kalahati ng populasyon ang pumirma sa kanyang impeachment. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile. Sa oras na makonvict na si VP Sara, habang buhay na siyang pagbabawalang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, kasama na ang plano niyang tumakbo bilang Pangulo sa 2028. Sa ngayon, wala pa raw plano si Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto sa kabila ng impeachment complaint na nakabinbin sa Senado na hanggang sa ngayon ay naka-session break hanggang Hunyo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.